Noong unang panahon, may isang kwentong nagsimula sa misteryosong prinsesa na si Libercia, isang karakter na sikat bilang ang kontrabida. Pinahirapan niya ang bida at hinabol ang mga lalaking karakter. Sa huli, ang naging tadhana niya ay ang mabulok sa kulungan. Sa loob ng isang malungkot at napakalamig na selda, kung saan siya huling huminga, binanggit ng isang lalaking nanonood na kasakiman ang sumira sa kanya. Ang kasakiman ng prinsesa ang nagdala sa kanya sa ganoong katapusan, at pinagsabihan ng lalaki ang bida na huwag ng malungkot. Nalaman din natin na may malubhang sakit pala si Libercia, at malapit na talagang mamatay kahit ano pang mangyari. Habang umiiyak ang bida dahil sa awa sa sinapit ni Libercia, sinusubukan naman siyang amuhin at patahanin ng mahal na prinsipe. Bigla na lang may isang babaeng sumabog sa galit. Baliw na baliw siya kay Prinsesa Libertia, at hinding-hindi niya matanggap ang naging ending nito. Galit na galit siya sa naging katapusan ng librong binabasa niya. Ang kwento ay tungkol sa pag-iibigan ng inosenteng si Ariel at ng prinsipe. Ang praning na prinsipe na si Ravi Love, na tinalo ang kontrabida para magpakasal. Gusto ng babaeng ito ng ibang tadhana para kay Libertia. Dismayado siya na nauwi lang ang lahat sa hindi makatarungang kamatayan ng dalawang magagandang karakter na nadamay lang sa gulo. Isang nakamamatay na gulo ng pag-ibig. Habang pinupunit niya ang mga pahina ng libro sa sobrang inis, napaisip siya kung ano ang gagawin niya. Iba ang gagawin niya kung siya ang nasa pwesto ni Libertia, at doon na nga may nangyaring kakaiba. Pagdilat ng kanyang mga mata, na-realize niyang nasa loob na siya ng katawan ni Prinsesa Libercia, ang karakter na matagal na niyang hinahangaan. Hangang-hanga siya sa ganda at pagiging elegante nito, lalo siyang naniwala sa nangyayari nang dalawin siya ng bida ng kwento. Sa loob ng kulungan, sinabi ni Libercia na ipinanganak siyang prinsesa at mamamatay siyang prinsesa hanggang sa huli. Sinabi niya na hindi siya kailanman minahal dahil sa mga hinala sa kanya na gawa-gawa lang ng nanay niya, na siya palang totoong kontrabida rin. Para kay Libercia, mas mabuti nang mamatay bilang isang masamang babae, kaysa mamatay bilang isang sakitin at mahina. Ito ang naging dahilan kung bakit siya naging kontrabida. Sinigurado ni Libercia sa babae na ginusto niyang makulong at wala siyang pinagsisisihan. Naiyak ang ating bida habang inaalala ang eksenang yon. Pero kahit kailan, hindi niya inakalang magigising siya bilang ang paborito niyang karakter. Nagising si Libercia 12 buwan bago ang trahedya, at maglalabinsiyam na taon na siya nang may ma-realize siya. Napansin ng bida na medyo magulo ang mga alaala niya sa past life niya, pero tandang-tanda niyang nabasa na niya ang kwentong ito. Alam niyang hindi siya ang totoong Libercia. Pagharap niya sa salamin, nagulat siya sa kanyang bagong itsura. Kulay pilak ang buhok niya at lila ang mga mata, sobrang layo sa dati niyang itsura. Namangha siya sa nakakasilaw na ganda ng prinsesa. Ngayon ay siya na ang prinsesa, pero kasabay nito ay ang panghihinayang dahil alam niyang nakatadhana siyang mamatay ng maaga. Mamamatay siyang hindi man lang nakaranas ng pag-ibig. Alam niyang malapit na siyang mamatay bilang isang kontrabidang may malubhang sakit. Dahil sa sakit na wala ng lunas, desperado siyang humingi ng tulong sa isang taong kilala lang niya sa tawag na ate. Matapos ang ilang araw na pag-iyak sa kanyang mga panaginip, sa wakas ay nakaharap na niya ang totoong Libercia, at sobrang na-excite siya. Pero nagtaka ang prinsesa at nagtanong kung sino yung ate na yon. Sinabi ng bida na malambing na tawag lang daw niya yon sa kanya. Hindi na yon pinansin ni Libercia at seryosong sinabi na nandito siya para magbigay ng lunas sa kanyang sakit. Ipinaliwanag niya na ang totoong sakit ay sa kaluluwa pala, kaya siya ang hinanap nito. Sa gulat, nagtanong ang ating bida. Nagtanong siya tungkol sa Libercia na nagpatawag sa kanya. Sinabi ni Libercia na pinili niya ito dahil nabasa nito ang libro at namatay. Namatay siya sa tamang pagkakataon. Kahit paano, kinilig pa rin ang bida dahil pinili siya at masayang-masaya siyang makita ang idol niya. Sinabi ni Libercia na kapag nagsanib ang katawan at kaluluwa, mawawala na ang sakit. Nakahinga ng maluwag ang bida sa balitang ito. Pero may bawi si Libercia, kailangan daw niyang sumuka ng dugo hanggang sa bumalik ang lahat ng mga sira niyang alaala. May 100 araw na lang siyang natitira, at kailangang may maalala siya kada 3 araw. Nang tanungin siya tungkol dito, ibig sabihin ba nito ay susuka siya ng dugo kada 3 araw? Ang sagot ni Libercia habang nakangiti ay oo. Siniguro niyang 1 taon lang ito tatagal, sinabihan niya ang bida na magpasalamat at sinabing babalik din ang sakit. Babalik ang sakit kapag nakuha na ang lahat ng alaala. Kahit gumaan ang loob, napaisip ang babae kung paano niya magagaya ang tatag ni Libercia. Ang pagiging malamig at matapang ni Libercia. Sa kabilang banda, hindi niya rin maintindihan kung paano siya nadamay sa gulong ito. Sa lahat ng kaguluhang ito, tinanong ng bida kung gusto ba ni Libercia na gamitin niya ang buhay nito para maghiganti. Kahit akala niya ay iyon ang hihilingin ng prinsesa, sa totoo lang ay wala siyang balak na gawin yon. Kasi naman, gusto niya ang karamihan sa mga side characters. Nanahimik muna si Libercia ng ilang segundo. At pagkatapos ay hiniling niya sa babae na mabuhay ng malaya dahil simula sa sandaling iyon, sa kanya na ang buhay na yon. Bago ito tuluyang maglaho, sinabi nito na kapag naalala na niya ang mga orihinal na pangyayari, sunod-sunod na babalik ang lahat ng alaala niya. Sa huli, ninais niya itong swertihin.
Pagkatapos ng pagkikita nilang yon, nagpa siya ang bida na babaguhin niya ang kanyang tadhana. Tinanggap na niya ang kanyang bagong realidad ng may luwag sa dibdib dahil alam niyang may hinaharap na siyang hindi siya mamamatay ng bata. Kaya binalak niyang lumayo sa mga orihinal na bida dahil alam niyang hindi matino ang pag-iisip ng Prinsipe Herdero at delikadong lapitan ito. Nakapagdesisyon na siya sa kanyang layunin, ang makilala ng personal ang mga karakter na dati lang niyang hinahangaan at magsumikap na maging isang mas mabuting tao. Sa kabila ng mga tsismis na nagsasabing masama ang kanyang ugali, nagpa siya siyang aalis sa palasyo sa loob ng 3 buwan pagkasimula ng kwento, at plano rin niyang talikuran ang karapatan sa trono para hindi siya pag-initan ng malupit na prinsipe. Herdero. Pagkatapos nun, magpo-focus na lang siya sa pagkilala sa mga paborito niyang karakter at pipigilan ang mga malas na pangyayaring nakatakda sa orihinal na plot. Naalala niya kung paano nagsimula ang kwento sa pagdating ni Ariel sa kabisera, at naisip ang mga trahedyang sinapit ng mga taong napalapit dito dahil sa taglay nitong ganda. Naalala niya si Eugene Bolton, isang espiya ng Libercia na nagtaksil sa kanya dahil sa pagmamahal kay Ariel, hanggang sa mahulog ito sa bitag ng malupit na prinsipe. Herdero. Naalala rin niya si Duke Kirik na nawalan ng braso dahil sa pag-ibig sa bida, at ang guildmaster na si Eras, na kahit alam ang panganib ay pinrotektahan, at minahal ang bidang babae hanggang sa huling hininga nito. Naalala rin niya si Binibining Yen, ang kaibigan ng bida na kailangang isakripisyo ang kanyang pag-ibig at mga pangarap para kay Ariel, pati na rin si Jen, isang katulong na dumanas ng parehong kapalaran. Habang iniisip si Daniel, ang huling kontrabida ng kwento na naging isa ring biktima matapos mawala ang matalik niyang kaibigang si Eras, napagtanto niya na ang buong plot ay parang ginawa lang para sumikat si Ariel, habang binabaliwala ang prinsipe. Dahil alam niyang nasa loob na siya ng kwento, at hindi pwedeng magbulag-bulagan sa mga mangyayari, nagpa siya siyang mas mabuting baguhin ang ilang bagay bago pa magsimula ang orihinal na kwento. Noong una, nakaramdam siya ng inis kina Ravilov at Ariel, ang mga taong sumira sa Libercia. Pero dahil alam niyang mahal nila ang isa't isa, at ikakasal din naman, nagpa siya siyang huwag nang manghimasok sa relasyon nila. Pero nang maisip niya, si Daniel, ang leader ng mga assassin, at huling miyembro ng isang wasak na maharlikang pamilya, na ang hitsura ay isang misteryo, maliban sa kulay brown nitong buhok, minabuti niyang isantabi muna ang pag-iral nito. Ang pakikipagkaibigan ni Libercia kay Eras ay baka makatulong sa kanya para malaman ang tungkol kay Daniel sa hinaharap. Kinabukasan, nagpasalamat siya kay Emma, ang kanyang pangunahing katulong, dahil sa kabaitan nito. Naalala niya kung paano siya tinulungan at sinuportahan ni Emma at ng dalawa pang dalaga. Noong unang linggo niya, pinili niyang maging sobrang bait kay Emma dahil ito ang huling katulong sa palasyo na nanatili sa tabi niya sa nobela. Napangiti siya habang pinagmamasdan itong lumabas, pero bigla siyang nahilo. Naisip niya na kahit bago pa man malaman ang kanyang sakit, palaging mag-isa si Libercia at madalas madapa, pero kahit ganoon ay lagi itong nakangiti at nagpapakita ng matatag na personalidad. Dahil alam niyang maaapektuhan ang mga plano niya sa susunod na 3 buwan, habang nahihirapan pa rin siya, nagpa siya siyang mas mabuting magpatingin sa doktor. Pinuntahan niya si Rox, ang doktor sa palasyo, at agad na humiling ng mga pagsusuri. Tinanong siya ni Rox kung ano ang mga nararamdaman niya, at sinabi niyang madali siyang mapagod at umuubo siya ng dugo. Nagulat ang doktor dito, pero itinago niya na. Dahil lang pala ito sa pagbabalik ng kanyang mga alaala. Nag-aalalang sinuri siya ni Rox, habang iniisip naman niya na kailangan lang niya ng pansamantalang lunas para sa kanyang pagsusuka. Nagsimulang magliwanag ang mga kamay ng doktor, at pagkaraan ng ilang segundo, idinilat niya ang kanyang mga mata at nakita ang doktor na lumalayo para ilak ang pinto. Kinabahan si Libercia rito, pero lumuhod si Rox sa harap niya at nagtanong. Nang may lungkot, paano niyo po natitiis ang lahat ng ito? Hindi niya alam ang isasagot dahil hindi naman niya pwedeng sabihin ang totoo kung bakit hindi siya nakakaramdam ng sakit. Sinabi ni Rox na ang sakit niya ay tinatawag na Rafaelismo, isang tula kung saan may asul na bulaklak na sumisibol pagkatapos mamatay ng may sakit. Dahil dito, ngumiti lang siya kahit hindi niya masyadong maintindihan ang sinasabi nito, at ipinaliwanag na ang tanging hanap niya ay pansamantalang paraan para mabawasan ang pag-ubo niya ng dugo, dahil ayaw niyang mangyari iyon sa harap ng ibang tao. Sinabi ng doktor na may paraan para matulungan siya, pero hindi ito karaniwan. Nagtanong siya kung ano iyon, at binanggit ni Rox ang lason ng itim na ahas mula sa kanluran bilang isang opsyon na magbibigay sa kanya ng mga 30 minuto na parang normal ang pakiramdam, pero kailangan niyang matulog ng matagal pagkatapos gamitin ito. Nagbabala ang doktor na 2 beses lang ito pwedeng gamitin para maiwasan ang masamang epekto. Natuwa si Libercia nang malaman ang pansamantalang solusyong ito, at kahit sinabi ng doktor na hindi pa ito ganoon kaligtas, tinanong pa rin siya kung itutuloy niya ang paggamit nito. Pumayag siya, at doon ay lumuhod ang doktor sa harap niya habang sinasabing wala ng lunas ang sakit na ito.
Sinabi ni Libercia sa kanya na alam na niya iyon. Naiyak si Rox kaya pinatahan niya ito at nagpasalamat sa tulong nito. Sa loob-loob niya, nagulat siya kung bakit parang lungkot na lungkot ang doktor at naisip kung dahil ba sa takot ito sa kanya. Pero ipinaliwanag ni Rox na pakiramdam niya ay wala siyang kwenta dahil hindi niya ito matulungan. Hiniling lang niya sa doktor na huwag nang mag-alala habang nagtataka pa rin kung bakit ito ganito kalungkot. Kasi hanggang noon, ang tanging alam lang niya ay ang takot ng mga dalaga dahil sa mga balibalita tungkol sa kanya. Noong gabi ring iyon, napahampas siya. Sa mesa nang maalala niya si Libercia at ang mabuting pagkatao nito, habang iniisip niya kung paano niya ito hinusgahan noon base lang sa mga chismis. Nangako siya sa sarili na maghahanap siya ng lunas. Kinabukasan, tuwang-tuwa si Libercia dahil nakuha na niya ang lason at ilang mga iron supplement at nagdesisyon siyang ibigay na ang trono sa prinsipe heredero sa araw ding iyon. Alam niyang kailangan niyang mag-ingat dahil walang awa ang prinsipe sa kahit sinong nagtatangkang lumapit sa mga bagay na itinuturing niyang sa kanya. Si Libercia ay humarap sa emperador at nagbigay pugay, pero isang malamig na sagot lang ang natanggap niya. Inisip niya na baka dahil ito sa mga chismis. Tungkol sa kanya, diretsahan niyang sinabi na gusto na niyang umatras sa pagiging tagapagmana ng trono, pero nagduda ang emperador sa mga sinabi niya, at naghinala pa ito na baka plano lang ito ng pamilya ng kanyang ina. Alam niyang nangyayari ito dahil sa masamang reputasyon ng kanyang ina at ng pamilya nito, kaya sinabi niyang hindi ganoon iyon. Idinagdag pa niya na hindi na ito dapat ikabahala dahil ang kanyang lahi ay magtatapos na sa kanya mismo. Nagulat at nagalit ang emperador at tinanong kung nababaliw na ba siya. Naging tapat naman siya. At ipinaliwanag na, ayon sa doktor ng palasyo, kaunti na lang ang itatagal ng buhay niya. Sa inis ng emperador, pinagbintangan niya itong nagsisinungaling, pero iginiit ni Libercia na pwede itong magtanong ng diretsyo sa doktor kung gusto nito. Sinabi ng emperador na gagawin niya iyon at hinding-hindi siya magpapauto sa mga pakulo nito at wala siyang ibibigay kahit ano. Sa kabila nito, naisip ni Libercia na wala naman talaga siyang maaasahan sa isang tatay na hindi man lang kayang tawagin ang pangalan niya. Sinabi niya na kalayaan lang ang gusto niya, at kung hahayaan siyang talikuran ng trono, ay lalayas na rin siya sa palasyo. Nagulat ang emperador at tinanong kung seryoso ba siyang isusuko ang kanyang titulong imperial, at sumagot siya ng oo. Sa isip-isip niya, sa loob ng 3 buwan ay kukunin na niya ang pera niya at aalis na siya. Tinanong siya nang diretsyo kung bakit, at malungkot niyang ipinaliwanag na gusto lang niyang mabuhay ng malaya sa natitirang iilang taon sa kanya. Pero sa loob-loob niya, bilib na bilib siya sa sarili niya dahil sa galing niyang umarte. Matapos ang ilang segundong katahimikan, sinabi ng emperador na mas mabuting pag-usapan na lang ulit ito pagkalipas ng ilang araw. Agad tayong dadalhin sa sandaling. Ipinatawag siya ng emperador. Pero habang naglalakad, may naalala siyang pangyayari noong bata pa siya at muling may dugong lumabas sa kanyang bibig nang maisip niya kung gaano siya kaganda noong bata pa siya. Nagpuna si Libertia at naghandang harapin ang ama. Sinabi ng emperador na nakumpirma na niyang totoo ang sakit nito at tinanong kung may iba pa ba itong hiling bukod sa mga nasabi na. Sabi niya ay wala na at pinagpaliwanag siya nito kung ano ba talaga ang nasa isip niya. Sabi ni Libercia, gusto lang niyang mabuhay ng tahimik at hindi nakatalisa kahit anong politikong kasalan. Sa gulat niya, pinayagan siya ng emperador na umalis ng palasyo, pero sa kondisyon na gagampanan muna niya ang pagiging prinsesa sa loob ng 1 pang taon. Bukod pa roon, sinabi rin nito na hindi siya ipakakasal kahit kanino, pero hindi siya papayagang bumitiw sa trono. Pagkatapos niyon, ibibigay na raw nito ang kalayaang matagal na niyang inaasam. Nagalit si Libercia dahil sisirain nito ang plano niyang huwag nang makialam sa takbo ng kwento, dagdag pa na malalaman din agad ng doktor na ayon sa sakit niya, 2 taon na lang ang itatagal ng buhay niya. Siguradong maghihinala sila kapag lumipas ang panahon at bigla siyang gumaling ng walang paliwanag. Nang tanungin niya ang emperador kung nagbibiro ba ito, umiwas lang ito ng tingin, kaya lalo siyang nainis. At hindi maintindihan kung bakit ba ginagawa ng ama ang lahat ng ito. Pagkatapos, pinaalis na siya ng emperador, at dahil wala siyang magagawa, lumabas na lang siya. Noong hapon ding iyon, sa loob ng kanyang silid, naalala ng emperador si Libercia, at ang dugong nakita niya sa bibig nito. Iniisip niya ang sinabi ng doktor na wala ng lunas ang sakit na iyon, at nagsisisi siya na hindi niya man lang ipinaramdam ang pagmamahal kay Libercia matapos mamatay ng kanyang asawa, lalo na at anak ito ni Emperatriz Liz Amban. Kahit iniisip niya ang mga kabutihang maidudulot ng pagpayag sa mga hiling nito, hindi niya matanggap na ang isang taong napakabata pa ay mamamatay ng naghihirap. Pinag-isipan niya ang sakit ni Libercia at kung paano ito nagsalita tungkol sa sariling kamatayan ng ganoon kabanayad. Naibulong niya na hindi, iyon tama, at siguradong naging napakasakit na lugar ng palasyo para sa anak niya. Naisip din niya ang napakaraming kaaway ni
Liber siya dahil sa mga nagawa ng ina nito, kaya nagpasya siyang panatilihin muna ito sa tabi niya ng isa pang taon para protektahan ito. At para hindi nito maramdamang tinalikuran na siya ng lahat sa palasyo. Bukod pa rito, balak niyang pakinggan ang lahat ng gusto nito dahil nakakaramdam siya ng guilt sa pagiging masamang ama-amahan sa loob ng mahabang panahon. Sa kabilang banda naman, inalala ni Libertia ang orihinal na kwento ni Ariel, isang babaeng laging naiinip dahil nakakulong lang siya sa mansyon dahil sa sobrang paghihigpit ng tatay niya, sumasaya lang siya. Kapag nakikipaglaro siya sa isang batang kasing edad niya, napalayaw lang ang alam niya. Isang araw, tinanong siya ng bata kung kanya ba ito, at sumagot si Ariel ng oo, dahil ang akala niya ay tinatanong lang siya nito kung magkaibigan ba sila. Lumipas ang mga taon, at nang maglabing-walo na siya at pumunta sa kanyang unang sayawan, muli niyang nakita ang lalaking iyon, na ang totoo ay ang prinsipe heredero pala. Nabanggit ni Libercia kung paano ang kwentong ito ang naging mitsa ng paghihirap ng iba. Tinanong siya ng mga katulong niya kung ano ang sinasabi niya, pero sumagot lang siya. Na iniisip lang niya kung ano ang dapat niyang gawin kapag dumating na ang tamang panahon. Dahil dito, tinanong siya ng isang katulong kung ang ibig ba niyang sabihin ay tungkol sa pumayag si Libercia na mas mabuting tumakas na lang siya para hindi na magdusa. Sumang-ayon siya sa kaniyang mga katulong matapos ang pakikipagkita niya sa emperador. Nagkulong si Libercia sa kaniyang silid sa loob ng 3 araw para pag-aralang mabuti ang kaniyang buong plano habang nakikipag-usap sa kaniyang mga katulong. Pinag-iisipan niya ang ideya ng pagtakas gamit ang dahilan na kailangan niyang magpagaling sa kaniyang sakit pero natatakot pa rin siyang ipapatay ng mismong prinsipe heredero dahil nananatili siyang hadlang sa trono at hindi siya pinapayagan ng emperador na magbitiw sa posisyon. Habang kinakausap ni Libercia ang kaniyang katulong tungkol sa hindi niya alam na landas na tatahakin, lihim niyang pinag-iisipan ang posibilidad na makipag-alyansa kay Daniel, ang pinuno ng samahan ng mga mamamatay tao, dahil kahit isa itong kontrabida, kilala ito sa pagiging mabait sa mga tauhan nito. Sa ganitong paraan ay makakakuha siya ng proteksyon. Tinanong siya ng isang katulong kung bakit takot na takot siyang magkamali, at naisip niya na kapag naghinala sa kaniya si Daniel ay siguradong papatayin siya nito, lalo na't galit na galit ito sa pamilya ng hari. Dahil alam ng prinsesa ang panganib, nagdesisyon siya na ang pinakamagandang opsyon ay mapalapit kay Daniel at makuha ang pagkakaibigan nito. Nagpasalamat siya sa payo ng kaniyang mga katulong na nagsabing kung minsan, ang pinakamahirap na landas ang siyang tunay na mahalaga. Tumayo si Libercia ng may determinasyon at may ngiti sa mga labi. Dahil dito, natuwa ang mga katulong at niyakap siya. Sa susunod na araw, nagising siya at umubo ng dugo habang inaalala ang kaniyang kabataan at naisip kung gaano kaganda si Libercia noong bata pa ito at kung paanong wala na itong pakialam sa paligid noon. Manghang-mangha sa kaniyang bagong alaala, binanggit niya na napakaganda ng kaniyang buhay at nagpa siyang sulitin ito sa pamamagitan ng pagkilala sa kaniyang mga paboritong karakter at pagtulong sa kanila bago pa sila makialam sa buhay ni Ariel at masaktan o magkaroon ng malungkot na katapusan. Kaya naman, naisip niya si Egin, isang dakilang kabalyero na kararating lang sa palasyo, at itinalaga bilang kaniyang personal na gugwardiya. Naalala niya na masama ang tingin nito kay Libertia dahil sa mga bali-balita, na isa siyang malamig na tao. Sa kwento, mai-inlove ang lalaki sa unang tingin kay Ariel dahil sa mainit na personalidad nito. Mananatili silang magkaibigan hanggang sa bitagin siya ng prinsipe heredero. Nagdesisyon si Libertia. Natulungan muna si Egin na maabot ang orihinal nitong layunin para makaalis na ito agad sa palasyo ng hindi nadadamay sa gulo ng mga bida. Sa ganitong paraan, nagpunta siya sa tapat ng pinto nito sa layuning magpakita ng magandang impresyon at maging kaibigan nito. Gayunpaman, sinalubong siya ng nadidiring mukha ni Egin. Sa kabila nito, natuwa pa rin si Libercia at nang hindi nag-iisip ay hinawakan siya sa braso. Tinanong siya nito kung bakit niya iyon ginagawa at nakangiting sinabi ni Libercia na gusto lang niyang magpasalamat na buhay ito at napakagwapo mo. Tinanong siya nito kung ano ba ang pinagsasabi niya, pero sumagot siya na gusto niyang malaman kung may libreng oras ito sa araw na iyon dahil may lugar siyang gustong puntahan. Gamit ang kaniyang pinakakaakit-akit na mukha, sinabi niyang gusto niyang samahan siya nito. Sa kaniyang isip, naisip niya na kapag nagtagal sila at nagkaroon ng magagandang sandali, malamang natanggapin nito ang kaniyang tulong sa hinaharap. Sinabi ni Egin na maaari naman niya itong iutos nang hindi na nagtatanong pa. Sa loob-loob ni Libertia, alam niya na. Kaya ganito ang kilos nito ay dahil gusto nitong lumayo sa kaniya, at, bukod doon, dahil sa mataas na posisyon nito bilang kabalyero, hindi ito mapaparusahan sa pagsagot ng pabalang sa kaniya. Kaya sinabi ni Libertia na alam niyang maaari niya itong utusan na gawin iyon, pero alam niyang hindi siya gusto nito, at ayaw niyang maging abala. Napaisip ang lalaki ng ilang segundo at naisip ni Libertia kung gaano ito kagwapo. May kislap sa mga mata niyang umaasang papayag ito, sabay tanong, anong mangyayari kung sabihin mong ayaw mo akong samahan?
Dahil dito, sumagot ang prinsesa na kung ganoon ay kailangan niyang mag-isa. Tinanong ni Egin kung hindi ba mas mabuting magsama na lang siya ng ibang kabalyero sa palasyo, pero mabilis na sumagot si Libercia na gusto niya. Ito at walang silbi kung hindi ito ang sasama sa kanya. Pagkalipas ng ilang segundo, nakangiting sinabi ni Egin na, isa iyong hindi inaasahang pag-amin. Kahit halatang mapang-uyam ang pagkakasabi nito, hindi mapigilan ni Libercia na isipin kung gaano ito kagwapo kapag nakangiti. Mukhang nakuha ng pag-amin na iyon ang loob ni Egin, at sa huli ay pumayag din ito ng may bahagyang pagyuko. Tinanong niya kung saan niya dapat ihatid ang magandang prinsesa at masayang sumagot si Libercia na mamayang hapon. Nalang niya sasabihin ang iba pang detalye. Matapos iyon, umalis na siya habang tumalikod naman ang lalaki. Naisip ni Egin na kung hindi lang dahil sa pakikipagkumpetensya niya kay Duke Eric, hindi siya pupunta rito. Ang balak lang niya ay makuha ang mga benepisyo sa palasyo, pero masyadong nakakasakal ang lugar na iyon, pati na rin ang prinsesa Libercia na itinalaga sa kanya. Inamin niya na gusto na niyang mapatalsik agad ang prinsesa. Naalala niya kung paano ito ngumiti sa kanya, at habang nakakuyom ang kamao, sinabi niyang mukhang kawili-wili ito. At nagulat siya na napansin ng prinsesa na hindi niya ito gusto. Sabi niya sa sarili, ipagpapatuloy muna niya ang larong ito. Maya-maya, ay makikita natin si Libercia na nagpapaalam sa kanyang mga katulong, handa na sa kanyang pag-alis. Habang naglalakad silang magkasama, kinuwento niya kung paano siya binigyan ng kaniyang katulong ng mga direksyon papunta sa lugar. Hawak ni Egin ang mapa at tinanong kung ano ba ang totoong dahilan, kung bakit gusto niyang magpasama rito. Sinimulan niyang ulitin ang sinabi niya kanina, pero agad itong pinutol ni Egin at sinabing, ayaw niyang marinig ang rason na kaya lang niya ginagawa iyon ay dahil gusto siya ng babae, ang gusto niya ay ang totoong dahilan. Kaya naman nakiusap si Libercia sa kanya, na huwag nang mag-alala sa mga intensyon niya, dahil talagang tapat at totoo ang nararamdaman niya. Tinanong naman siya ng lalaki kung may totoo pa nga bang umiiral sa mundong ito, at habang nakangiti, sinabi ni Libercia na siya mismo ay tapat. Tiningnan siya nito ng may kakaibang ekspresyon habang naiisip naman ng dalaga na mukha itong isang silver wolf habang nagpapatuloy sila sa paglalakad patungo sa kanilang destinasyon. Tinanong siya nito kung may problema ba, pero sumagot siyang wala naman. Nabanggit din niya na ang maid niyang si Emma ang nagrekomenda ng lugar na iyon, at mas maganda pala ito kaysa sa inasahan niya. Pagkatapos, napansin ni Libertia ang isang puno malapit sa kanila, at matapos maupo, pinatabi niya si Egin sa kanya. Dahil dito, napabulong na lang ang lalaki sa sarili kung ano na naman ba ang binabalak ng dalaga. Pinatayo muna siya nito saglit para hindi madumihan ang kanyang damit at naglatag si Libertia ng panyo sa ilalim niya. Pagkatapos niyon, pinaupo na niya ang lalaki. Hindi alam ni Libercia kung paano magre-react sa loob-loob niya at naisip na bagay talaga rito ang titulong Casanova. Dahil sa sobrang charm nito sa mga tao. Halos ma-imagine na nga niya na may bumubulag ang banal na liwanag sa likuran ng lalaki. Kasunod nito, ipinaliwanag ni Libercia na nagulat siya sa pagtrato nito sa kanya ng maayos at talagang gustong-gusto niya ito. Humingi naman si Egin ng sagot sa tanong niya kanina at sinabi ng dalaga na sasagutin niya ito kapag nakaupo na sila para mas makapag-usap ng maayos. Tinanong ni Egin kung kailangan na ba nitong ibalik ang panyo, pero sumagot ang dalaga na hindi na kailangan dahil hindi naman ito isang babae. Sinimulan niyang ikwento na hinayaan na niyang umalis ang maraming naninilbihan sa palasyo dahil sila mismo ang nagsabing gusto na nilang umalis. Nang marinig ito, tinanong siya ni Egin kung papayagan din ba siyang umalis kung sakaling hihilingin niya ito. Agad namang sumagot ang dalaga ng oo dahil ayaw niyang hadlangan ang kalayaan nito. Tinanong siya ng lalaki kung dinala ba siya rito para lang sabihin iyon, at umuo naman ang dalaga, pero inamin niyang malulungkot siya kapag umalis ito. Kaya tinanong siya ni Egin kung dahil ba ito sa gusto niya siya, at sumagot siya ng oo. Habang nakangiti, diretsahang sinabi ni Egin na hindi niya ito gusto, at ang sagot lang ni Libercia ay alam niya, pero gusto pa rin niya ang lalaki. Pagkatapos niyon, tinanong ni Egin kung hinihintay ba nito ang pagbabalik niya, pero hindi ang naging sagot ng dalaga, kaya tinanong naman siya nito kung bakit ba talaga siya pumunta sa palasyo noong una pa lang. Ipinaliwanag ni Egin na dahil ito sa dami ng malalakas na kalaban doon. Sa puntong ito ng kwento, nabunyag na naghihintay lang pala si Egin doon at ang tunay na dahilan ng pagbabalik niya sa palasyo ay dahil kay Ariel at para pigilan ang mga balak ni Libercia laban sa bida. Bukod doon, gusto rin niyang makilala ang isa sa pinakamalalakas na lalaki. Sa lugar na iyon, si Duque Cain, sa nobela, ginagamit ng Crown Prince ang kompetisyon sa pagitan nilang dalawa para lalong pag-alabi ng kanilang rivalry. Kaya nauwi ito sa isang duel kung saan naputulan ng braso ang Duke at muntik nang mamatay si Egin. Tinanong naman ni Libercia kung ano ang gagawin niya pagkatapos makatagpo ng ganoon kalakas na tao, at sagot ni Egin, siguradong hahamunin niya ito. Nagtanong ang dalaga kung labanang hanggang kamatayan ba ito, pero sabi ni Egin ay hindi, dahil hindi naman ito away aso.
Kaya nabanggit ni Libercia na hindi niya gustong bumalik ang lalaki, sa halip ay gusto niya itong makitang malaya at hindi nakatali sa kahit saang lugar. Sinabi rin niya na lagi itong mukhang nasasakal. Ang tanging sagot ni Egin ay mukhang masyado siyang pinagmamasdan ng dalaga. Pagkatapos, tumayo si Libercia. Hawak ang panyo at sinabing lalabhan muna niya ito bago ibalik. Dahil dito, tumawa lang ang lalaki at tinanong kung siya ba talaga ang maglalaba para sa kanya. Tinanong ng dalaga kung dapat ba ay ibigay na lang niya agad ito, pero tumawa ulit si Egin at sinabing hindi naman iyon ang ibig niyang sabihin at wala lang iyon. Sa isip ni Libercia, hindi kaya ng puso niyang makitang tumatawa ng ganoon ang isang gwapong lalaki tulad ni Egin. Maya-maya, nagtataka ang lalaki kung paano nila nagagawang baliwalain ang isang batang gaya niya na pinagdaraanan ang lahat ng ito, at sinabing hindi niya maintindihan kung bakit tingin nila ay walang kwenta ang research niya. Humingi ng paumanhin ang binata at nabanggit na ayon sa sabi-sabi, ang prutas na hinahanap niya ay isa palang bulaklak. Ang ilang mga bakas sa investigasyon niya ay nagturo sa paghihinala kay Duque Herrick. Nagpasalamat naman ang doktor sa lahat ng impormasyong ito at tinanong kung dapat na ba niyang puntahan ang Duke. Kinumpirma ito ng binata pero nagbabala na mag-ingat dahil may mga balibalita na si Herrick ay apo ng isang demonyo. Matapos pasalamatan, sinabi ng binata na masaya siyang makatulong sa prinsesa. Sa kabilang banda, makikita ang isang babaeng nakikinig sa buong usapan, iniisip ang lahat ng narinig niya, at nagtatanong sa sarili kung totoo nga bang malapit nang mamatay ang prinsesa. Pagkatapos, nabunyag na si Herrick ay kilala sa pagkakaroon ng isang nakakatakot na hitsura na parang vampira at may napakadiretsahang ugali. Bukod dito, may itinatago rin siyang isang malaking sikreto na hindi pa nabubunyag kung ano. Tinanong ni Libercia si Egin kung pinalilibutan ba nila ang palasyo at kinumpirma naman ito ng lalaki. At iminungkahi na maglakad-lakad muna sila dahil nakakabagot kung mananatili lang sila doon. Bigla namang naputol ang sandaling iyon nang biglang mawalan ng balanse. Ang dalaga at napahawak sa kanyang ulo. Tinanong siya ni Egin kung ayos lang ba siya at sumagot siyang oo dahil mahina lang talaga ang katawan niya. Ngumiti si Egin nang may kaginhawaan at muling naisip ng dalaga kung gaano ito kagwapo. Tinanong ulit siya nito kung okay lang ba siya at nag-oo naman ang dalaga. Nanatiling tahimik ang lalaki saglit bago marahang hinawakan ang balikat niya. Kahit nagpupumilit si Libercia na ayos lang siya, hiniling pa rin ng lalaki na lumapit pa ito lalo sa kanya. Naisip ni Libercia na kailangan niyang baguhin ang atmosfera, kaya ibinalik niya ang panyong ibinigay nito kanina. Nabanggit niyang kahit nalampasan na niya ito, humarap pa rin siya para tumawa, pero agad na nagbago ang timpla niya nang tanungin siya ng prinsesa tungkol kay Duke Eric. Kinumpirma niyang kilala niya ito, at alam niyang tinatawag itong Black Knight. Sinabi naman ni Libertia na mahirap daw talagang makatagpo si Eric. Mailap daw itong makaharap ng personal maliban na lang kung siya mismo ang may gusto, at kadalasan siyang tumatambay sa isang lugar na madaling puntahan. Pero ang lugar na iyon ay para lang sa mga miyembro ng pamilya ng hari. Nahihiyang nagtanong si Eugene kung ano ba talaga ang pinag-uusapan nila. Ang cute naman niya, nagkukunwaring walang alam. Nakangiting sinabi ni Libertia na base sa sinabi nito kanina na gusto nitong makipaglaban. Akala niya ay si Eric ang perpektong makakalaban para sa kanya. Sumang-ayon naman si Eugene na magandang ideya iyon at tinanong siya ng prinsesa kung dapat ba silang pumunta roon. Nagpasalamat siya kinalaunan at sinabing akala niya ay abandonado na ang toreng iyon. Sagot naman ni Libercia, ganoon din ang akala ng karamihan. Naisip ni Libercia na iilang tao lang ang nakakaalam sa lugar na iyon, isang impormasyon na hindi malalaman ng isang tulad ni Eugene ng mag-isa. At malalaman lang niya ito kapag pinaghiwalay na sila ng Crown Prince para gumawa ng gulo. Kaya tinanong ni Libercia kung pwede ba siyang humiling ng pabor dito. Marami siyang gustong hingin, pero sa huli, ang sinabi niya ay kung may oras ito mamaya, may gusto sana siya. Gusto niyang kahit isang beses lang ay hawakan nito ang kanyang manggas. Tinitigan siya ni Eugene ng ilang segundo kaya kinabahan siya na baka tanggihan siya nito. Pero laking gulat niya nang yumukod ito, at sinabing malugod niya itong gagawin. Tuwang-tuwang nagpasalamat si Libercia habang papunta sa pinto. Naisip niya na wala siyang inaasahan pero parang sinuwerte siya. Tahimik niyang binuksan ang pinto pero may hindi siya inaasahang nakita. Nakita niya si Rox, ang manggagamot ng palasyo, na nagmamakaawa sa Duke para sa tulong at binabanggit na kailangan niya ng prutas na Troja para iligtas ang prinsesa. Nagpatuloy ang lalaki sa pagpapaliwanag na ginagawa niya ang hiling na ito nang may pahintulot ng emperador at binigyang diin kung gaano ito kahalaga. Habang nakikinig silang dalawa, ibinunyag ng doktor sa Duke na may sakit na Rafael Zimo ang prinsesa. Sa kabilang banda, napaisip si Libercia. Wala siyang pakialam kung nalaman na ang tungkol sa sakit niya, pero hindi niya inaasahan na sa ganitong paraan ito mabubunyag at makikitang desperado si Rox. Dito na tinanong ni Eric ang lalaki kung bakit sa kanya ito humihingi ng tungkol sa maalamat na prutas na iyon. Nanood lang ang ating bida. Naisip niya kung gaano ito kagwapo, at kahit nakaakit-akit din si Eugene, si Eric talaga ang ideal type niya.
Para siyang isang itim na rosas na madilim at may malungkot na mga mata. Bulong niya sa sarili, nakakaakit talaga ang isang gwapong lalaki na may mapanganib na aura. Pero nagulat siya nang lumingon si Eric at napatanong siya kung nakita ba siya nito. Mapilit pa rin ang doktor na kailangan niya ang prutas. Pero sabi ng Duke, pasensya na dahil wala siyang alam tungkol doon. Sa huli, pinapaalis na niya ito kung wala na silang pag-uusapan pa. Napaatras ng kaunti si Libercia, at si Eugene naman na nasa likuran niya ay nanggagalaiti. Lumingon siya at nagulat nang bigla nitong isara ang pinto. Nagtaka siya kung bakit ayaw siyang patinginin nito, pero humingi ito ng paumanhin sa pagiging bastos at bigla siyang binuhat sa mga bisig nito. Naguluhan si Libercia kung bakit niya ginawa iyon, pero nakuha ang atensyon niya dahil ang lapit ng dibdib ni Eugene sa kanya. Tinawag naman nito ang pansin niya. Sabi nito, napansin niyang napilayan ang kanyang bukong-bukong habang naglalakad, kaya pakiusap ay sumandal lang siya rito at huwag nang magreklamo. Kumapit siya ng mahigpit dito, umaasang hindi nito mapapansin ang kanyang pagngiti. Matapos ang ilang minutong paglalakad, may sinabi si Eugene. Sabi niya, hindi siya magtatanong at wala siyang narinig sa mga pinag-usapan sa loob dahil hindi alam ang sasabihin at ramdam ang init ng araw. Nagpasalamat na lang siya. Kinalaunan, tiningnan niya uli ito at dahil sa ganda ng ngiti nito, naisip niya kung gaano niya kagustong manatili sa palasyo. Gusto niyang manatili ng higit sa 1 taon, pero agad niyang naalala na hindi iyon pwede. Hindi niya napigilang sabihin gusto niya ito. Tulad ng iniisip niya, gusto nga talaga niya ito, pero kakaiba ang naging reaksyon ni Eugene, kaya naisip niya kung masyado ba siyang naging direkta. Dahil dito, hindi maiwasan ng lalaki na isiping may ibang balak ang prinsesa sa likod ng mga kilos nito, lalo na sa mga babaeng nakilala niya noon. Karamihan kasi sa kanila ay katawan lang niya ang habol, kaya hindi siya makapaniwala na gusto lang nitong hawakan niya ang manggas nito. Pinag-isipan niya kung paanong laging binibigla ng prinsesa ang kanyang mga inaasahan, at nang ma-realize niyang hindi naman pala mali siya ang nararamdaman nito. Nagsimulang magbago ang tingin niya rito. Tinanong niya ang sarili kung mali ba ang naging tingin niya rito noong una silang magkita. Siguro dahil sa mga sabi-sabi, o baka talagang nagbago na ang prinsesa. Sa huli, nabanggit niyang napaka-weird nito. Ang tanging sigurado lang siya ay kakaiba ito, at laking gulat niya na may isang tao palang ganito kapuro ang kalooban sa sandaling iyon. Kaya naisip niya na baka hindi masamang makipagkaibigan dito. Ngayon naman, pumunta tayo sa kabilang bahagi ng kaharian. Sa tore kung nasaan si Duke Eric, iniisip niya ang sinabi ng doktor ng palasyo tungkol sa kalusugan ng prinsesa. Kinuwestiyon niya kung totoo bang may sakit ito, base na rin sa kung paano umiyak ang lalaki sa harap niya ng may matinding desperasyon. Sabi niya, mukhang seryoso nga ito, at naisip niyang nakakapanghinayang, isang bagay na hindi naman niya kailangang malaman sa oras na iyon. Naalala rin niya kung paano niya nakitang nakikinig ang prinsesa sa likod ng pinto. Naisip niya ito at kung paanong hindi naman pala ito mukhang bruhang yelo. Hindi siya mukhang bruhang yelo gaya ng mga sabi-sabi, dahil nakita niya itong masayang nakangiti sa kanyang knight. Kahit nagbago ang pakikitungo nito, hindi mawala sa isip niya ang imaheng iyon habang iniisip ang kinabukasan ng kaharian. Patuloy na lumalalim ang misteryo tungkol kay Prinsesa Libercia sa kanyang puso sa kabila ng naging ugali nito. Natulala si Eric sa narinig niya sa doktor. Pagkatapos noon, tumayo siya sa mesa niya at sinabing hindi siya makapag-concentrate. Inisip niya na, kahit hindi naman sila malapit sa isa't isa, mahirap pa ring balewalain ang sinapit ng iba. Tiningnan niya ang kanyang kamay at naisip, na baka may paraan pa para mabago ang lahat. Pero agad niyang sinaway ang sarili na huwag mag-isip ng mga bagay na wala namang saysay. Bigla siyang naantala ng mga katok sa pinto, at nalaman nating si Egan pala yon, na nagtanong kung nakabalik na ba siya. Nagtanong si Eric kung sino yun at agad namang nagpakilala si Egin. Nagtanong ang Duke kung anong kailangan nito, at binanggit lang ni Egin. Na seryoso nga ito gaya ng mga sabi-sabi, at nagtanong kung pwede ba siyang tawagin kanyang kamahalan, dahil dito, sumagot si Eric. Natawagin siya kung anong gusto nito. Pareho silang nag-isip na hindi nila gusto ang isa't isa. Tapos, binanggit ni Egin ang tungkol sa doktor at hiningi ang pangalan nito. Sumagot ang Duke na dahil kasama naman niya ang prinsesa, dapat ay kilala niya ito dahil ito ang royal doctor. Ngumiti lang si Egin at nagpasalamat, sabay tanong kung balak ba niyang hayaan na lang makaalis ang isang taong may hawak ng napakahalagang impormasyon. Napaisip si Eric ng ilang segundo at nagtanong kung babala ba yon. Gamit ang isang pekeng ngiti, sinabi lang ni Egin na bilang escort knight, tungkulin niyang protektahan ang kanyang amo. Inisip lang ni Eric na kahit medyo padalos-dalos ang hiling nito, mukhang makatwiran naman kung manggagaling sa kanya. Sumagot siya na kung gustong pigilan ng doktor na kumalat ang tungkol sa sakit, dapat ay naging mas maingat siya dahil walang sikretong hindi nabubunyag sa loob ng palasyo. Tiningnan lang siya ni Egin, alam niyang tama ang Duke. Sinabi ng Duke na huwag sisihin ang sarili dahil kinausap siya ng doktor dahil pumayag ang kanyang kamahalan. Pagkatapos noon, binanggit niya na mukhang wala rin namang balak ang prinsesa na itago ang lahat. Pero kung naging mas maingat lang sana ang doktor, hindi sana kakalat ang balita tungkol sa prinsesa.
Sinabi ni Egin na sana nga ay ganoon ang mangyari, at pagkatapos yumukod, sinabing aalis na siya. Pagkaalis niya, naisip ng Duke na masasabing may mabuting loob din naman pala si Bolton sa sarili niyang paraan. Naisip niya na mali ang mga sabi-sabi tungkol dito, dahil kabaliktaran ng mga naririnig niya, hindi naman pala magkaaway ang prinsesa at si Egin. Pagkatapos, naalala niya saglit si Libercia at naisip na baka hindi naman masamang tulungan ito. Sa kabilang banda, kabaliktaran ng iniisip ni na Duque at Egin, nagsimulang kumalat ang tsismis sa palasyo na malapit na raw mamatay ang prinsesa. Maririnig ang ilang tao na nagsasabing ito raw ang dahilan kung bakit nitong mga nakaraang araw ay hindi lumalabas ng kwarto ang prinsesa. Sabi ng isang lalaki, narinig daw niyang ang sakit nito ay parang lason na sisira sa buong imperyo kung hindi niya tatapusin ang sariling buhay, at yun daw. Marahil ang dahilan kung bakit nakiusap siya sa emperador na bawiin na ang buhay niya. Sa ibang bahagi ng palasyo, isang katulong ang umiiyak, habang naaalala ang sinabi ng prinsesa na aalis na ito para mamuhay ng malayo. Kaya naman, ang mga tsismis na ito ay naging isang malaking iskandalo na. Dahan-dahan at palihim na kumakalat sa loob ng palasyo. Samantala, masaya naman si Libercia dahil naging maganda ang araw niya, lalo na nakilala niya si Duke Kane at nayakap pa ito. Kahit nanghihinayang siya na wala siyang kalendaryo para markahan ang espesyal na araw na yon, maya-maya, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay napakabigat ng kanyang mga talukap at umiikot ang kanyang paningin, kaya tinanong niya ang sarili kung kailan pa siya nakatulog. Sa sandaling yon, lumapit ang katulong sa tabi niya at sinabing sa wakas ay nagkamalay na rin siya. Tinanong ni Libercia kung anong nangyari at ipinaliwanag ng katulong na buong araw siyang walang malay, namumutla ang balat, at sobrang pinagpapawisan. Nagulat ang ating bida sa narinig. Sinabi ng katulong na tatawagin niya ang doktor. Agad namang dumating sa kwarto si Hawks, ang royal doctor, at lumuhod sa harap niya. Pinagsabihan siya ni Libercia na dahil sa tanda niya, hindi na siya dapat nagpapagod ng ganoon at nakiusap na. Huwag magpakasagad. Nangako naman ang doktor na susunod siya. Pagkatapos, tinanong ni Libercia kung anong nangyari. Ipinaliwanag ng doktor na mukhang hindi na kaya ng katawan niya ang sobrang emosyon. Dahil dito, napaisip si Libercia kung naging ganoon ba talaga katindi ang epekto sa kanya. Dahil lang nakakita siya ng dalawang napakagwapong lalaki gaya ni Kane at Egin. Hindi niya mapigilang takpan ang kanyang mukha at sinabing baka dahil lang yun sa nangyari kahapon. Nag-aalalang sinabi ni Hawks na hindi na niya kailangang alalahanin pa, pero dahil mapilit siya, ipinaliwanag niya ng may. Pagkahiya na ang totoong nangyari ay nakakita siya ng dalawang lalaking sobrang gwapo noong nakaraang araw. Pagkarinig nun, natahimik na lang sina Hawks at ang katulong. Sabi ni Hawks, hindi na niya kailangang gumawa pa ng kung ano-anong dahilan. Bigla namang may isang boses na nagsabing nagsasabi siya ng totoo, at nakita nila si Egin na nakasandal sa pinto habang pinapanood sila. Nagtaka si Libercia kung kailan pa ito dumating, pero ngumiti lang si Egin at kinindatan siya. Tinanong ni Hawks kung totoo ba talaga ang sinasabi niya. Napaisip naman si Libercia sa sarili kung kinindatan ba talaga siya ni Egin. Patuloy lang sa pagngiti. Nang nakakaakit si Egin habang kinukumpirmang oo, magkasama nga ang prinsesa at siya kahapon, hindi alam ni Hawks kung paano sasagot. Sa narinig, at tinakpan naman ng katulong ang mga mata ni Libercia. Napaisip ang ating bida kung anong klaseng tingin yon at hindi niya mapigilang manginig habang pilit na pinipigilan ng tawa. Pinapanood siya ng lahat na may halong pag-aalala, kinausap naman ni Hawks si Egin, at sinabing naiintindihan na niya. Sa kabilang banda, dahil hindi na makatiis si Libercia, nagtanong siya kung pwede na ba siyang magpahinga. Binanggit niya na gagawa siya ng paraan para makontrol ang gulo. Pagkatapos, makikita natin na umalis na ang katulong at si Rox, at sinabihan si Libercia na magpahinga muna. Bago yun, tiningnan ng masama ng babae si Yugin tapos yumukod siya sa ating bida, at sinabing aalis na rin siya. Kaya naman, naiwang mag-isa si Libercia sa kwarto niya, at agad siyang nagkumot tapos nagsimulang tumawa dahil sa sobrang kakatuwa ng sitwasyon. Sa kabilang banda naman, makikita natin si Yugin na mukhang malalim ang iniisip. Ilang segundo ang lumipas, tinanong siya ng katulong kung babalik na ba siya, pero sumagot siyang hindi pa. Kaya lumingon ang katulong para tingnan siya at seryosong nagtanong kung kasama ba niya talaga ang prinsesa kahapon, pero tiningnan lang siya nito nang hindi sumasagot. Sumingit naman si Rox at sinabing hindi niya maintindihan kung bakit parang laging galit ang dalawang to, kaya pinakalma niya sila. Pero pagkatapos, ngumiti siya at may binanggit na kailangan niyang sabihin. Kasunod nito, makikita nating nagbubuntong hininga si Libercia at nalaman nating dahil pinagbakasyon siya ni Rox ng ilang araw, wala siyang choice kundi magkulong sa kwarto niya. Sabi niya, kakain lang siya ng konti, tapos matutulog uli, pero biglang may narinig siyang boses sa labas ng kwarto niya. Napaisip siya kung guni-guni lang ba yon, dahil parang boses ni Yugin ang narinig niya. Laking gulat niya nang bigla itong lumitaw sa pintuan. Sa sandaling yon, nagkatinginan silang dalawa ng ilang segundo, tapos biglang naging seryoso ang mukha ni Yugin.
Sabi niya, mukhang hindi maganda ang pakiramdam ni Libercia kaya tatawag siya ng doktor. Hindi alam ni Libercia ang isasagot at nagulat siya kung gaano kahina tingnan ang sarili niyang katawan, akala pa naman niya ay maayos na ang lagay niya. Agad niyang pinigilan si Eugene at ipinaliwanag na galing na doon si Rox at nabigyan na siya ng gamot kaya hindi na kailangang mag-alala pa. Pero kahit ganun, mapilit pa rin itong tumawag ng doktor. Dahil sa pagpupumilit niya, namula si Libercia at nagpasalamat sa pag-aalala nito. Sa isip-isip niya, ang swerte niya na may lalaking kasing bait at maalaga gaya ni Eugene. Tinanong niya kung anong ginagawa nito doon. Pero tinanong din siya ni Eugene kung naiilang ba siya sa pagbisita nito. Agad siyang sumagot na hindi naman, ang totoong araw ay nag-aalala siya na baka nakakaabala na siya sa kanya. Napaisip si Libercia kung pumunta lang ba talaga ito doon para lang bumisita. Nang marinig yun, tinanong ni Eugene kung ang tinutukoy ba niyang abala ay dahil aalis na siya sa palasyo sa lalong madaling panahon. Umuo ang prinsesa at inamin sa sarili na gusto niyang maayos na agad ang gusot sa pagitan ni Eugene at Cain. Dahil ayaw niyang magkatulad ang kinahinatnan nila sa orihinal na kwento. Nag-isip ng malalim si Eugene ng ilang segundo tapos yumukod siya at humingi ng tawad. Sabi naman ni Libercia, wala yun. Tinitigan siya ng maigi ni Eugene nung nakangiti siyang nakiusap na mag-ingat ito palagi. Sa kabilang banda naman, sa kusina ng palasyo, tinatanong ni Rini sa chef kung nasaan na ang pagkain ng mahal na prinsesa. Sabi ng chef, malapit na itong matapos pero kailangan niya muna maghintay ng konti. Tinanong din nito kung bakit ba pabalik-balik siya doon. At dahil na-offend siya, sumagot si Rini na nag-aalala lang siya na baka magkamali ang chef. Sagot naman ng chef, hinding-hindi niya gagawin yon. At tinanong si Rini kung hindi ba niya alam kung gaano katakot-takot ang prinsesa. Sabi ni Rini, alam niya. Dahil sa mga kumakalat na chismis tungkol kay Libercia, kaya takot na takot ang mga tauhan na pagsilbihan siya. Sabi ng chef, siguradong malalagot siya kapag nagkamali siya sa harap ng prinsesa, pero sumagot si Rini na nagkamali na rin naman siya dati. Kinuwento niya na minsan na niyang natapakan ang gown ng prinsesa nang hindi sinasadya, at naulit pa nga raw yun kinabukasan. Sa pag-aalala ng chef, tinanong niya kung ilang beses na itong nangyari. At nung hindi sumagot si Rini, biro ng chef na baka patay na ito at isa na lang multo. Pero pinaliwanag ng bata na hindi naman nagalit ang prinsesa sa kanya. Sa gulat ng chef, tinanong nito kung iisang tao lang ba ang pinag-uusapan nila. Sinabi ni Rini na masyado lang talagang pinalalaki ang mga chismis. Sa isip ni Rini, hindi naman masama ang prinsesa, sadyang wala lang itong paki. Gaya ng inaasahan sa sinumang miyembro ng pamilya imperial. At kailanman ay wala siyang nakitang kahit anong kalupitan gaya ng sinasabi sa mga usap-usapan. Naalala rin niya ang sinabi ng isa pang katulong na si Aren, na maniwala lang daw sa sariling nakikita. At si Libercia raw ay isa lang malungkot na tao kaya dapat lang siyang pagsilbihan ng maayos. Nagulat naman siya nung nagsalita uli ang chef, at nagtanong kung anong ibig niyang sabihin na pinalalaki lang ang mga chismis. Pinaliwanag ni Rini na sa totoo lang, napakabait na tao ng prinsesa, at pabulong niyang sinabi sa chef na huwag na itong mag-alala. Tinanong ng chef kung ano ang huli niyang sinabi dahil hindi niya ito narinig ng maayos, pero iniba na ni Rini ang usapan. Ang sabi na lang niya, responsibilidad niyang pagsilbihan ang prinsesa, kaya bilisan na lang nito ang pagluluto. Pagkatapos nito, makikita natin ang isang bakanteng plato, at nagpasalamat si Libercia kay Rini para sa pagkain. Sabi naman ng katulong, wala yon at tawagin lang siya kapag may kailangan ang mahal na prinsesa. Kasunod nito, nalaman nating madalas na siyang binibisita ni Eugene, pinaalalahanan pa nga siya nito sa oras ng pag-inom ng gamot. Kaya nagpasalamat siya dahil napakamaalaga nito. Sa isip-isip ni Libercia, napansin niyang mas nagiging mabait ito sa kanya nitong mga nakaraang araw. Kumpara sa dati. Naalala rin niya nung ipinagtapat niya ang nararamdaman niya kay Eugene, at kung gaano ito naging espesyal. Pero habang iniisip niya ang lahat ng ito, ramdam niya na may nagbabago sa takbo ng tadhana nila. Nagpapasalamat siya sa bawat sandali na kasama siya, kahit alam niyang puno ng panganib ang hinaharap. At sa huli, tanging ang tiwala niya kay Eugene ang pinanghahawakan niya para malampasan ang mga pagsubok na darating sa palasyo. Sumagot siya ng may tipid na ngiti at sinabing parang desperada na raw ang dalaga sa pag-ibig na hindi naman nasusuklian. Pero sabi naman ni Libercia, dahil mabuting tao si Eugene, siguro naman ay maiintindihan nito kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Sa kabila niyon, naisip niya sa sarili na dahil sa lalaki, kaya hindi siya masyadong nainip habang nagpapagaling. Pagkatapos, nagkomento si Eugene na parang nag-iba ang atmosfera sa palasyo kamakailan at mukhang mas komportable na ang mga katulong. Nagulat naman siya rito at naisip na magandang balita ito dahil pagkakataon na niyang baguhin ang reputasyon ng karakter niya. Nakangiti siyang sumagot na nakahinga siya ng maluwag, pero napansin niya kung paano siya titigan ni Eugene. Dahil sa titig na iyon, namula siya at naisip na parang pwede na siyang mamatay sa sobrang saya. Tinanong naman siya ng lalaki kung may problema ba. Sumagot siya na wala naman. Patuloy ni Eugene, baka raw nangyari ang lahat ng ito dahil nagbago na siya. Naisip ni Libercia na natural lang iyon dahil hindi naman siya ang totoong Libercia. Matapos ang ilang segundong katahimikan,
Nagtanong si Eugene kung pwede ba siyang bumalik sa pagtatrabaho bilang gugwardiya niya. Sobrang nagulat si Libercia at hindi maintindihan kung bakit. Tinanong niya kung bakit gusto nitong bumalik. Simple lang ang sagot ni Eugene, na antig daw kasi ang puso niya. Natouch naman si Libercia sa narinig, pero pinilit niyang pakalmahin ang sarili at tinanong kung ano ang ibig nitong sabihin. Dahil dito, nagtanong lang si Eugene kung bawal ba siyang makaramdam ng ganoon. Nag-alinlangan si Libercia kung paano sasagot, pero nang makita ang mukha nitong parang tutang nasaktan, mabilis niyang sinabing hindi naman sa ganoon at sobrang nagpapasalamat siya. Sinabi ni Eugene na masaya siyang marinig iyon, at naisip lang ng dalaga na nakakataba ng puso na makita itong nakangiti ng masaya. Gayunpaman, binanggit ni Libercia na kung makikisama ito sa kanya, malamang nawala na itong oras para sa sarili niya. Pero sumagot si Eugene na ang pagsisilbi sa palasyo sa loob ng isang taon ay hindi naman problema para sa kanya. Naisip ni Libercia ang plano niyang umalis sa lugar na iyon sa loob ng 3 buwan, at ayaw niyang iwan itong mag-isa dahil baka bumalik ang kwento sa dati nitong daloy. Kaya naisipan niyang isama ang kanyang katulong at si Eugene bilang kanyang mga guwardiya. Sa wakas, tinanggap na rin ni Libercia si Eugene at medyo kinakabahan pang sinabi na parang nanunumpa na ito na poprotektahan siya. Magsasalita sana si Eugene pero naantala ito nang biglang umubo si Libercia at may dugong lumabas sa bibig niya. Humaharap siya sa kabilang direksyon. At sinabi sa lalaki na mas mabuting umalis na ito. Nag-aalalang sinabi ni Eugene na tatawag siya ng doktor habang nakakuyom ang kanyang kamao. Sumagot ang dalaga habang pinupunasan ang bibig na madalas naman itong mangyari at hindi naman malala. Pagkatapos, tumingin siya rito ng may ngiti at nakiusap na magpanggap na lang na wala itong nakita. Parang may gustong sabihin si Eugene pero tinanggap na lang ang pakiusap niya. Sinabi niyang ayos lang at tinanong kung may kailangan ba ang dalaga. Mabilis namang sumagot si Libercia na wala na. Pinakiusapan niya ang lalaki na mag-ingat sa pag-alis. Nang gabing iyon, makikita si Libercia na nakaupo sa kanyang mesa at itinutuloy ang kanyang plano. Pinag-iisipan niya na kapag umalis na siya sa palasyo, gusto niyang may isamang ibaliban kay Eugene at pinag-isipan itong mabuti. Sabi niya, sa tingin niya ay hindi naman kailangang iligtas si Cain. Kahit nag-aalala siya rito, isa pa rin itong Duke. Maliit lang ang tsansa na mamatay ito sa kamay ng Crown Prince. Pero ang problema ay kung mai-inlove si Cain kay Ariel. Gaya sa orihinal na kwento, nagdesisyon siya na ang kailangan lang niyang gawin ay pigilan itong makinig kay Ariel. Tinutukoy niya ang isang eksena kung saan may sasabihin ang bida kay Cain. Pagkarinig niyon, matutulala ang lalaki at mahuhulog ang loob. Pero hindi ibinunyag kung ano ang sinabi nito. Naisip ni Libercia na kung mapipigilan niya iyon, baka magkagusto pa rin si Cain. Kay Ariel sa ibang dahilan, pero kahit papaano ay hindi ito lubos na mababaliw sa isang pag-ibig na hindi naman masukli-suklian. Pagkatapos, naalala niya si Eras, ang pangatlong male lead sa kwento na itinuturing na baliw. Sinabi pa nito noon na gusto niyang makitang umiyak si Ariel, pero kahit malaya ang isip nito, sa huli ay iniligtas niya ang dalaga at namatay. Sa kahit anong paraan, pwede rin niyang kausapin si Daniel, ang kaibigan ni Eras, at babalaan ito na mamamatay si Eras kung mananatili kay Ariel. Natapos na ni Libercia ang kanyang drawing, at nagdesisyon na kung sino-sino ang mga karakter na kailangan niyang tulungan, dahil ayos na ang lahat. Nahiga na siya sa kama, at sinabing kinabukasan, pagkatapos ng kanyang pagpapagaling, susubukan niyang paglapitin sina Eugene at Cain. Gusto niyang iwasan na humantong ang dalawa sa isang duelo. Pagkatapos niyon, makikita ang mga katulong na naglilinis ng kastilyo habang nanonood si Eugene. Naisip niya na siguradong nagbago na ang lahat simula nang dumating siya roon. Bigla namang may lumitaw na katulong sa harap niya. Tinanong nito kung hinahanap ba siya ni Eugene. Sumagot naman ang lalaki ng oo, matapos humingi ng paumanhin sa pag-abala sa kanya. Nagtanong siya kung may nangyari ba sa loob ng kastilyo kamakailan. Sumagot ang babae na wala naman at nagtanong kung bakit siya interesado. Binanggit ni Eugene na naisip lang niya na dahil babalik na siya sa trabaho, dapat ay alam niya ang anumang importanteng nangyayari. Sumagot ang babae na bilang gugwardiya ng prinsesa, dapat ay kaya niyang makita ang lahat sa sarili niyang mga mata at nagpaalam na. Bilang huli, sinabi nito na inaasahan niya ang pakikipagtulungan ni Eugene simula ngayon. Pinagmamasdan ni Eugene ang kanyang pag-alis habang iniisip sa sarili na gusto lang niyang malaman kung gaano karami ang alam nito tungkol sa sitwasyon ng prinsesa. Sa huli, hindi nito basta-basta ibinahagi ang impormasyon, pero napangiti pa rin si Eugene dahil doon. Dahil sa totoo lang, hanga siya sa katapatan nito. Pagkatapos, naalala niya ang pag-ubo ng dugo ni Libercia at biglang nagbago ang kanyang ekspresyon dahil naisip niyang hindi ito magandang senyales. Inamin din niyang labis siyang nag-aalala sa kalusugan ng prinsesa at muli niya itong naalala. Sinabi niya na tuwing naiisip niya ang prinsesa, ang unang pumasok sa isip niya ay ang kagustuhang protektahan ito. At para magawa iyon, dapat niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos nito, makikita nating binuksan ni Eugene ang pinto, at sa harap niya ay naroon ang isang binata at si Duquesne.
Sinabi niyang dumating siya sa tamang oras at pabirong nagtanong si Eugene kung wala ba silang naunang usapan. Pagkatapos ay bumaling siya kay Cain at nagtanong kung makakatrabaho ba nila ito. Sumagot naman ang duke na oo at katunayan ay nagbakasyon pa siya. Nagulat si Eugene rito dahil sa pagkakaalam niya, isang beses pa lang nagkita ang duke at ang prinsesa. Matapos mag-isip-isip, hinala niya na baka tumutulong si Cain dahil hindi nito gusto ang Crown Prince. Pero kahit ganoon, hindi niya pa rin maintindihan kung bakit ito nandoon. Sa kabilang banda, sinabi niyang mas mabuting magsimula na sila at ipinaliwanag na ang una nilang prioridad ay ang paggaling ni Prinsesa Libercia at pangalawa ay humanap ng paraan para mabawasan ang paghihirap nito sa kanyang sakit. Tinanong niya si Duke Cain kung may ideya ba ito tungkol dito at sumagot naman ang Duke ng oo. Ipinaliwanag niya na sa totoo lang ay kaya niyang kontrolin ang mana ng malaya sa loob ng kanyang katawan at nagpakita pa ng isang maliit na demonstrasyon. Napansin ni Eugene na kabaligtaran ng kanyang light mana, ang mana ni Cain ay madilim at nagtanong kung ito ba ay banal na kapangyarihan na kinumpirma naman ng Duke. Namangha si Eugene rito at tinanong ang Duke kung iminumungkahi ba nitong paghaluin ang kanilang mana. Nang umuo ito, sinabi ni Eugene na baka mas mabilis silang makahanap ng paraan para gumaan ang pakiramdam ng prinsesa kaysa sa inaasahan nila. Habang nangyayari iyon, sa loob ng opisina ay iniisip ni Libercia kung bakit dalawang araw na niyang hindi nakikita ang kanyang mga gwapong lalaki, at tinanong kung paano ito nangyari. Sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay napag-iwanan na siya. Nalungkot siya nang maalala ang sinabi ni Eugene na gusto nitong bumalik agad. Sa huli, tinanong niya ang sarili kung hindi na ba siya kailangan ng mga ito. Pagkatapos ay makikita natin si Libercia na naglalakad-lakad sa kastilyo habang naghihinagpis na hindi niya sila mahagilap. Habang nakaupo sa hardin, tinanong niya ang sarili kung nasaan na ang mga ito, at sinabing nawala na ang pinakamagandang bahagi ng kanyang araw. Doon na may tumawag sa kanya, at lumingon siya nang may pagkagulat nang makilala ang boses na iyon. Pagkatapos ay lumitaw sina Eugene at Cain. Sa harap niya nabakas ang pag-aalala sa mukha. Naisip ni Libercia na napaka-unexpected na biglang sumulpot ang dalawang napakagwapong lalaki. Maya-maya pa ay bigla siyang nakaramdam ng pagkahilo. Pero bago pa siya mabuwal, ay mabilis siyang nilapitan ni Eugene, at sinalo. Sinabihan siya nito na mag-ingat kaya naman hiyang-hiya si Libercia. Sa kabilang banda, lumapit si Cain at nagtanong kung ayos lang ba talaga siya, at sumagot naman siya ng oo. Pagkatapos nito, tinanong ni Libercia kung bakit magkasama ang dalawa. Sumagot ang duke na naroon sila para tulungan siya at nakiusap na sumama muna sa kanila sandali. Habang naglalakad, naisip ni Libercia na medyo kakaiba ito dahil naalala niyang tinanggihan siya ni Cain noong una. Habang pinagmamasdan niya ito, napansin niyang iniiwasan ni Cain ang kanyang tingin na tila nahihiya. Sobrang nagulat siya rito at napangiting naisip na may malambot din pala itong panig. Sa kabilang banda, ngumingiti lang si Eugene habang naiisip ni Libercia na hindi niya akalaing magtatrabaho ang dalawa at ang ganitong pangyayari ay hindi kailanman naganap sa orihinal na kwento. Dahil bukod sa gulo, nagawa-gawa ng Crown Prince sa pagitan nila at talagang magkasalungat ang personalidad ni Cain at Eugene. Kaya naman bumaling siya sa duke at tinanong kung hindi ba ito nakabakasyon. Agad itong sumagot ng oo at nagtanong kung may masama ba roon. Nabigla siya sa narinig dahil sa orihinal na nobela, nagbakasyon lang si Cain sa unang pagkakataon para alagaan si Ariel at hindi siya. Sinabi na lang ni Libercia na hindi niya ito inaasahan, kaya naman sa hiya ay umiwas ng tingin si Cain. Pagkalipas ng ilang segundo, sinabi ni Cain na kahit hindi halata, ay alam niya ang ibig sabihin ng magbakasyon kaya huwag siyang tingnan. Nang ganoon, tinitigan lang siya ni Libercia na hindi alam ang sasabihin, pero narinig niya ang tawa ni Eugene, kaya nagtanong siya kung anong nangyayari. Sinabi lang ni Eugene na umaasta si Cain na parang ngayon lang ito nakaranas magpahinga sa buong buhay niya. Napabuntong hininga si Libercia dahil doon at nakahinga ng maluwag, naisip na nagiging maayos ang relasyon ng dalawa nang hindi na niya kailangang makialam. Pagkatapos ay ngumiti siya at ipinaliwanag kay Cain na hindi niya ibig sabihing wala itong alam sa bakasyon, kundi nagbibiro lang siya at tinanong kung na-offend ba ito. Mabilis naman itong sumagot ng hindi, pagkatapos ay bumaling si Libercia sa kanilang dalawa at nagtanong kung ano na ang nagawa nila hanggang ngayon. Ipinaliwanag ni Eugene na nakahanap sila ng paraan para mapabagal ang paglala ng kanya ng sakit. Nagulat siya rito at sa loob-loob niya ay naisip na bagamat naiintindihan niya kung bakit tumutulong si Eugene, hindi niya mawari kung bakit gagawin din ito ni Cain. Doon na siya tinitigan ng duke sa mga mata at sinabing huwag mag-alala dahil ang gamot ang ginawa nila sa kaniya ay walang side effects. Hindi na nakatiis, tinanong ni Libercia ng direkta kung bakit siya tumutulong, gayong halos hindi naman sila magkakilala. Binanggit ni Cain na naikwento ni Rox ang tungkol sa sakit nito sa kaniya at nakita niya siya sa likod ng pinto at inaming nagulat siya dahil wala siyang nakitang takot sa mga mata nito.
Nagtanong si Libercia kung dapat ba siyang may kinalulugaran ng takot. Sa isip niya, iniisip niyang walang dahilan para matakot sa taglay nitong kagandahan. Gayunpaman, sinimulan ni Cain sabihin kung hindi siya nakaramdam ng takot, ibig sabihin ay. Pero biglang humarang si Eugene sa harap ni Libercia na tila sinusubukan siyang protektahan. Pero tinuloy lang ni Cain ang sinasabi niya, at binanggit na naisip niyang kung wala siyang kinatatakutan, baka kaya niyang maupo sa trono at manahin ang korona. Nagulat si Libercia nang marinig iyon, at naisip kung paano ito magreresulta sa kanyang kamatayan at kung paano makakarating ang mga salitang iyon sa Crown Prince. Agad niyang itinaas ang boses at sinabing imposibleng mangyari iyon. Pinanood lang siya ni Cain habang bumubuntong hininga siya at muling hinarap ang Duke na binabanggit na ang pangarap niya ay mamuhay ng malaya. Pagkatapos noon, nagpasalamat siya sa tulong nito pero ipinaliwanag na wala siyang interes sa trono. Sa huli, nakiusap siya na irespeto ang kaniyang kagustuhan. Nang marinig ito, tumango lang si Cain at sinabing naiintindihan niya ang nararamdaman nito. Pero ipinaliwanag niya na para sa kaniya, higit pa sa Crown Prince, siya ang mukhang may pinakamagandang katangian para kunin ang trono. Sa isang seryosong tono, sinabi niyang naniniwala siya sa kaniya at siya rin ang nararapat para bantayan ang Crown Prince. Dahil alam niyang wala ito sa orihinal na kwento, sinubukan niyang kumbinsihin ito na hindi siya ang tamang tao para doon. Agad niyang sinabi na aalis din naman siya agad sa palasyo. Nagpumilit si Cain, pero ipinatong ni Eugene ang kamay sa balikat nito at sinabing tama na iyan. Namayani ang isang nakakailang nakatahimikan sa paligid. Habang nagtititigan ang dalawa, nagtaka si Libercia kung bakit biglang nag-iba ang timpla ng hangin sa pagitan nila. Sa loob-loob niya, sinabi niyang hindi ito ang sitwasyong gusto niyang mangyari. Makalipas ang ilang segundo, yumukod si Cain at inaming sumobra ang kaniyang nasabi, kaya nakiusap siyang kalimutan na lang ang lahat ng iyon. Pumayag si Libercia, at para mawala ang tensyon, iminungkahi niyang magpatuloy na sila sa paglalakad. Pumayag siya, at ang tatlo ay nagsimulang maglakad muli. Sa kabilang banda, naisip ni Libercia na dahil sa pag-uusap nila ni Cain, may isang bagay na luminaw sa kaniya. Kung gaano katindi ang galit ni Cain sa Crown Prince, naalala niya na ang detalyeng ito ay hindi kailanman nabanggit sa orihinal na kwento. Pagdating nila sa opisina ni Rox, hindi nila ito natagpuan, kundi si Ripley, na kasamahan ni Rox at eksperto sa mga halamang gamot. Pagkatapos, nagbigay ito ng ilang instruksyon at sinimulang ipaliwanag ang gagamiting gamutan. Habang sinasabihan siya ni Eugene na makinig ng mabuti, sa huli ay wala naman siyang masyadong naintindihan sa mga ipinaliliwanag, pero nagpanggap na lang siya na alam niya ito. Sa sandaling iyon, habang napapalibutan siya ng lahat sa silid, bigla na naman siyang umubo ng dugo. Napagtanto niyang ikatlong araw na pala mula noong huling alaala niya at may panibago na namang lilitaw. Nag-alala si Eugene sa kanyang tabi nang makita ito at agad nagtanong kung ayos lang ba siya. Sa isip niya, sinabi niya sa sarili na kailangan niyang maging mas alerto sa mga araw kung kailan lumalabas ang mga bagong alaala para maiwasan ito. Habang nagpupunas, sinabi niya kina Eugene at Cain na ayos lang siya at walang dapat ipag-alala at nakiusap na ituloy na lang ang ginagawa nila. Sa kabilang banda, bumulong si Ripley na hindi niya akalaing ganito kapursigido at kahanga-hanga ang prinsesa. Pero, naisip ni Libercia na gusto na niyang matapos agad ang lahat para makapag-isa na ulit. Pagkalipas ng ilang oras, humiga siya sa kaniyang kama, ipinikit ang mga mata at nag-focus para maalala ng mabuti ang huling alaala ni Sunny. Sa sandaling iyon, ang imahe ng 6 na taong gulang na Libercia ang lumitaw sa isip niya at isang katulong sa tabi nito ang nagsabing may dumating para sa kaniya. Ang ating bida ay napaisip kung gaano ito kamukha ng anghel at gustong-gusto niya itong yakapin. Pagkatapos, binuksan niya ang isang sulat kung saan binabati siya sa kaniyang ika-6 na kaarawan at sa huli ay may lagda ng isang taong nagngangalang Dante. Napaisip si Libercia sa apelidong iyon habang napapansing namumula ang kaniyang balat. Nalaman nating ang apelidong iyon ay pagmamay-ari ng pamilya ng ina ni Libercia, pero nawalan siya ng kontak sa kanila matapos mamatay ang kaniyang ina na si Lisa. Nagtaka siya kung nagustuhan ba niya ang sulat na iyon. Kaya naman, ang 6 na taong gulang na Libercia na may namumulang pisngi ay humingi sa kaniyang katulong na si Emma ng papel para makapagsulat ng isang tugon. Balik sa kasalukuyan, naisip niya kung gaano ka-cute ang bata at kung gaano siya nito napapasaya. Pero biglang, nag-iba ang kaniyang ekspresyon nang maalala kung paano mawawala ang ningning sa mga mata ng batang iyon kapag dumating ang araw na uubo na siya ng dugo sa unang pagkakataon at malalaman na ang tungkol sa kaniyang sakit. Binanggit ni Libercia na hindi niya alam kung kailan darating ang sandaling iyon. Pero alam niyang magiging masakit na masaksihan iyon. Gayunpaman, ipinaalala niya sa sarili na hindi siya dapat maawa dahil tiyak na magagalit ang orihinal na Libercia sa kaniya kung malalaman ito. Pagkatapos, naisip niya na dahil nakatanggap na siya ng awa mula sa iba, ang pinakamabuting magagawa niya ay magsumikap para sa kaniyang sarili.
Sunod, naisip niya kung paano bumuti ang relasyon ni na Eugene at Kane kumpara noon. Sa lahat ng nangyari sa orihinal na kwento, naisip niya na hindi na niya kailangang masyadong mag-alala pa. Sabi niya, makakafocus na siya ngayon sa pag-aayos ng problema ni Cain. Sa kabilang banda, pinagmamasdan naman ni Eugene ang langit. Sabi ni Eugene, ang ganda raw ng araw. Tapos, naisip niya kung gaano nakatagal mula nung huli niyang makita si Liber siya. Pero napatigil ang pag-iisip niya nang biglang bumukas ang pinto sa tabi niya at lumitaw ang prinsesa. Masayang bumati si Libercia ng magandang umaga at sinabing lumipas na ang oras, sabay tanong kung gusto ba nitong mamasyal. Ngumiti rin pabalik si Eugene at pumayag. Makalipas ang ilang minuto, nakita ang dalawa na papunta na sa library ng palasyo. May hawak si Libertia sa kamay niya habang sinasabing napaka-aasahan talaga ni Eugene. Ngumiti lang ang lalaki bilang sagot, biro pa niya na masyadong OA ang prinsesa dahil lang sa isang golden pass para makapasok sa library. Pinagmasdan lang siya ni Libertia at napaisip kung kailan pa nagsimulang makipag-usap sa kanya si Eugene ng ganito ka-casual. Tapos ngumiti ito sa kanya, kaya nahihiyang sinabi na lang ni Libertia sa sarili na papalampasin muna niya ito sa ngayon. Pagkapasok nila sa loob, pareho silang nagtaka kung nasaan si Cain. Pero kahit anong halughog nila sa buong library, hindi nila ito makita. Napaisip siya kung bumalik na ba ito sa opisina, pero naisip niyang malabong mangyari yon. Dahil nga nakabakasyon ito, napansin niya ang isang pintong bahagyang nakabukas sa tabi niya. Pagsilip niya, sa wakas ay nakita rin ni Libercia si Cain. Tinakpan niya ang kanyang bibig para hindi makagawa ng ingay, habang hangang-hanga sa pagiging gwapo ni Cain kapag seryoso ito sa ginagawa. Nagtanong si Eugene kung anong meron, pero mabilis na lumingon si Libercia at sinenyasan siyang tumahimik. Hinila niya ang laylayan ng baro ni Eugene, at habang kinakaladkad siya paalis, nagtaka si Eugene kung bakit aalis silang hindi kasama ang Duke. Sabi ng prinsesa, ayaw niyang maistorbo ang Duke, at nakangiting nagtanong kung hindi ba't iyon naman talaga ang silbi ng bakasyon. Sa isip-isip niya, mukhang napakakalmado at seryoso ni Cain, kaya ayaw niyang sirain ang napakagandang eksenang yon. Pagkalabas ng library, tinanong ni Eugene kung ganoon na lang ba talaga, at sinabing dapat pa rin silang tumuloy sa pamamasyal. Pinagmasdan ni Libercia ang napakagandang ngiti ni Eugene, at naisip na hindi niya ito naalalang ganito ka-relax dati. Nakaramdam siya ng ginhawa at tuwa dahil mukhang unti-unti na siyang nakakatakas sa naging tadhana niya sa orihinal na kwento. Nakangiti siyang sumagot na mukhang magandang ideya yon. Pero napatigil ang dalawa nang may biglang tumawag sa kanila. Paglingon ni Libercia, nakita niya si Duke Cain sa mismong likuran nila. Tinanong niya ito kung anong ginagawa niya roon. Mukhang kinakabahan si Cain habang sinasabing nakita niya silang papalabas. Ikinagulat naman niya nang sabihin ni Libertia na hinahanap siya nito. Gusto lang daw niyang makalanghap ng sariwang hangin, pero nakita niyang busy ang Duke. Nakangiti siyang nagtanong kung nakakaabala ba siya. Hindi makatingin ng diretso si Cain habang namumula, at sumagot na hindi naman siya naabala. Naisip lang ni Libertia kung gaano ito katorpe at ka-cute. Sabi ni Libertia, nakahinga siya ng maluwag, sabay tanong kung gusto ba nitong sumama sa kanya sa paglalakad-lakad. Sinabi rin niya na kailangang mag-enjoy kapag nakabakasyon. Nanahimik sandali si Cain bago sumagot ng oo. Matapos yon, binalita na naglakad-lakad silang tatlo sa harden. Noong nagsuggest si Libertia na maupo muna sila, tumanggi si Cain. Akala niya ay nagtatampo ito, pero sa huli, tumayo lang si Cain sa tabi niya habang nagmamasid at kinalaunan ay nag-relax na rin. Nang makita siyang ngumiti, napansin ni Libercia na mukhang nag-enjoy nga ang Duke. Naalala tuloy niya sa orihinal na kwento, galit na galit at walang tiwala si Eugene sa Duke. Pero ngayon, parang masaya pa siyang kasama si Cain habang papalubog ang araw. Sabi ng bida natin, nag-enjoy daw siya ng husto at mukhang mabuting tao naman ang Duke. Tinanong naman ni Eugene, kung ang Duke ba ang tinutukoy niya, sabay sabi na baka siya lang ang tanging tao sa mundo na magsasabing mabait ang isang Cain. Sumagot si Libercia na kahit ano pa ang sabihin nila, sa tingin niya ay mabait talaga ang lalaking iyon. Sabi ni Eugene, medyo weird talaga ang prinsesa. Sa kabilang banda naman, patuloy pa rin ang mga chismis tungkol kay Libercia. Sa loob ng palasyo, usap-usapan na mamamatay na raw ang prinsesa o kaya naman ay ikukulong siya ng emperador, pero hindi nakakarating sa kanya ang mga balitang ito. May pumasok na katulong sa kwarto ni Libercia at tinanong kung gusto ba nitong uminom ng mainit bago matulog. Sabi niya oo, at nagpasalamat. Pagkatapos, sinabi niyang napagod ang katulong sa trabaho kaya pinagpahinga na niya ito. Nagpasalamat naman ang katulong. Nakita ito ni Hini, at habang pinapanood ang eksenang yon, naisip niya kung gaano siya nag-alala kanina. Takot siya na baka marinig ng prinsesa ang mga chismis at inaalala kung magiging okay lang ba ito. Pero napansin niyang mukhang kampante naman ang prinsesa. Nasabi ni Hini sa sarili na baka masyado lang siyang nag-iisip. Tapos, biglang nasabi ni Libercia ng malakas kung gaano kaganda ang mundo. Parang isang panaginip lang. Nakatitig lang ang katulong ng sabihin ng prinsesa na kung panaginip man ito, ayaw na niyang magising pa. Nagtaka siya kung bakit bigla itong nasabi ng prinsesa at kung lumala na naman ba ang sakit nito.
Malungkot na. Lumapit si Hini sa kanya para damayan ang prinsesa, pero napatigil siya nang sabihin nito na may gusto siyang iwan. Sa kabilang banda, iniisip ni Libercia na kahit kasama niya ang dalawang napakagwapong lalaki buong araw, sayang naman at hindi man lang niya sila makuna ng litrato. Kaya naman, sinabi niya ng malakas na gusto niyang magsimulang magsulat ng isang diary. Pagkatapos, lumingon siya para tawagin ang isa sa kanyang mga katulong, pero nalaman niyang walang tao sa kanyang silid. Ilang minuto ang lumipas, sa ibang bahagi naman ng palasyo, makikita ang mga katulong na nagmamadaling pumunta sa punong tagapamahala para ibalita na gusto raw ng prinsesa na magsulat ng diary para may maiwan siyang alaala bago siya mawala. Biglang naiyak si Rin, habang binanggit naman ng isa pang babae na kahit ayaw niyang mag-alala ng husto, kapag naririnig itong sinasabi ng prinsesa, hindi niya maiwasang kabahan. Sinubukan silang pakalmahin ng matandang babae habang napapatanong sa sarili kung totoo nga ba ang mga sabi-sabi tungkol sa kamatayan nito. Pagkaraan ng ilang segundo, sinabi nilang gagawin nila ang lahat para matulungan ang prinsesa, pagkatapos, bumalik tayo sa ating bida na nakangiting inaalala ang 7 taong gulang na Libercia na mahilig mag-aral, habang nag-uunat, naisip niya na napakaganda ng kanyang panaginip at nakapagpahinga siya ng maayos. Kaya naman, nagpasya siyang maglakad-lakad sa mga garden ng kastilyo. Pagdating sa isang fountain, nabanggit niya na mas maganda pala ang lugar na iyon sa gabi at dapat ay mas madalas siyang pumunta doon. Pagkatapos niyon, naisip niya na isang buwan na pala siya roon, pero hindi pa rin siya nakakalabas ng palasyo at ang bilis talaga ng takbo ng oras. Sinabi niya na handa na sana siyang lumabas para makilala ang mga karakter sa labas, pero nakumbinsi siya ni Rox na manatili muna. Naisip niya kung gaano ito ka-OA noong oras na iyon, at, nang hindi mapigilan, ay nasabi niya ng malakas na gusto na niyang lumabas agad. Sa sandaling iyon, may narinig siyang kaluskos sa kanyang tabi, at paglingon niya, nakita niya si Kame sa gitna ng mga halaman. Nagulat siya rito at sinabing hindi niya inaasahang makikita ito roon. Kaya naman, nilapitan niya ito at mukhang kinakabahan si Kame. Sa isip ni Libercia, madalas ay tinititigan lang siya nito ng tahimik, pero iniisip pa rin niya na napakagwapo pa ring lalaki nito at hindi niya mamasamain kung siya na ang unang makikipag-usap madalas. Pagkatapos niyon, minitian niya ito at sinabing napakaganda ng gabi. Biglang naalala ni Libercia kung paano sa orihinal na kwento, nakita ni Kame si Ariel na umiiyak habang papunta ito sa trabaho at hindi niya ito natiis na baliwalain. Ang dahilan pala kaya ito. Umiiyak ay dahil nahiwa ang daliri nito sa isang pirasong papel, kaya naman hindi napigilan ng ating bida na matawa sa kabaduyan ng sitwasyon. Naisip niya na kahit laging seryoso si Kame, sa totoo lang ay napaka-inosente nito. Bagamat hinala niya na ang kadiliman sa puso nito ay dahil sa pagiging kalahating vampira, at napapatanong kung ito ba ang dahilan kung bakit ito laging mukhang malungkot. Sa huli, naalala niya na nagkaroon si Kame ng isang madilim na katapusan na hinding-hindi nito ninais. Sa loob-loob niya, nag-aalala siya na baka itrato rin siya ng Crown Prince gaya ng sa orihinal na kwento. Kapag wala na siya. Balik sa kasalukuyan, sinabi ni Libertia sa kanya na, anuman ang mangyari, hindi siya pwedeng mamatay. Nagtanong si Kame kung ano ang ibig niyang sabihin, pero iniwasan niya itong sagutin at sinabi na lang na gusto niyang manatili itong ligtas. Natahimik ang lalaki ng ilang segundo at pagkatapos ay nagtanong kung pwede ba siyang magkwento. Sumagot naman siya ng oo. Sinimulan nitong ikwento na, isang araw, may isinilang na batang lalaki na walang nagnanais at kailangang lumaking mag-isa nang walang tulong ninuman. Gayunpaman, isang araw, noong nagkaroon ng bata ng kaibigan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, natutunan niya ang saya ng may kasama. Kaya naman, mabilis siyang napalagay sa taong iyon, pero pagkalipas ng ilang panahon, sinabi ng kaibigang ito sa bata na, dahil naging kaibigan naman siya nito, gaya ng gusto niya, ngayon naman ay dapat niyang ibigay ang kanyang dugo, ang kanyang laman, at ang kanyang puso. Buong inosenteng tinanggap ito ng bata, dahil sa huli, pabor naman ito para sa kanyang kaisa-isang kaibigan, at huli na nang mapagtanto niya na, ginagamit lang pala siya ng kaibigang iyon. Pagkatapos niyon, tinanong ni Kame si Libercia kung ano ang tingin niya sa kwentong iyon, nang hindi sigurado kung para saan ang lahat ng ito, sumagot siya na sa tingin niya ay dapat lumayo ang batang iyon bago pa man nakawin sa kanya. Ang kanyang dugo, laman, at puso, at sa simula pa lang ay hindi na dapat niya ito tinanggap. Dagdag pa niya, ang isang tunay na kaibigan ay hinding-hindi hihiling ng ganoong bagay. Tinitigan lang siya ni Kame ng tahimik ng ilang segundo at pagkatapos ay binanggit na, sa susunod na araw, sasamahan siya nito at ni Eugene, habang yumuyuko ito at sinabing, anuman ang mangyari, tutuparin niya ang kanyang hiling na makalabas ng palasyo. Wala nang ibang masabi, nagpaalam na ito at sinabing magkikita na lang sila bukas bago umalis. Pinagmasdan siya ni Libercia. Habang iniisip na, kahit hindi siya sigurado sa mga nangyari, nagustuhan niya na napakamaalalahanin nito sa kanya.
Sa wakas, kinabukasan, nalaman nating pumayag na rin sina Rox at Ripple sa pangungumbinsi ni Kim at Jin. Kaya naman, nakiusap na lang ang doktor kay Libercia na mag-iingat ito. Tumakbo siya rito para yakapin ito at magpasalamat. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang dalawang paboritong lalaki at, habang pinapalapit sila, mabilis niyang niyakap ang dalawa. Nagulat sila rito, pero agad din namang tinanggap ang kanyang yakap. Nagtanong si Eugene kung talagang masaya ba siya ng ganoon, at sumagot siya ng oo. Pagkatapos niyon, tinanong niya kung sasamahan ba talaga siya ng mga ito, at sumagot sila ng oo. Kaya naman, hinarap ni Libercia si Emma at nakiusap na kumuha ng ilang mga simpleng damit para sa kanila. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita na sina Kim at Eugene na nakasuot na ng mga pangkaraniwang damit ng mga taga-baryo at hindi na gaya ng dati. Para sa kanila. Pagkalipas ng ilang minuto, makikita natin na sina Cain at Eugene ay nakasuot na ng pangkaraniwang damit na yon at hindi na mukhang kabalyero at duke. Sabi ni Hagen, bagay na bagay sa kanila ang mga suot nila, at nabanggit naman ni Cain na sa totoo lang ay komportable ng mga ito. Pagkatapos nun, kinuwento niya kay Libertia na noong nakaraang araw ay talagang naging mapilit si Cain kay Rox para payagan itong sumama. Nanatiling tahimik lang ang Duke at nagtataka si Libercia kung bakit parang kabadong-kabado ito, pero doon niya napansin na namumula na pala ang mukha nito. At sa totoo lang, nahihiya lang pala siya. Tuwang-tuwa siya nang makita ang isang seryosong lalaki tulad ni Cain na ngumiti ng ganoon. Kamahiyain, at hindi niya mapigilang masabi na masyado na itong sobra. Bigla siyang nahilo at natumba sa sahig, mabilis na may mga aninong. Lumitaw sa kanyang paningin habang iniisip niya na, salamat sa Duke, nagising ang kanyang puso, at siguradong naging dahilan ito, upang kumilos siya para mag-focus sa pagliligtas dito. Dito na lumitaw si Cain sa harap niya, at nag-aalalang tinanong kung ayos lang ba siya. Musika,